Palagi ako mapagsabihan ng amo kong babae na sobrang tamad na babae, halos hindi nalalabas ng bahay. So Pakira. Hi, ako si Jovi, 13 taon ng kasambahay sa pamilyang Pakistani. Isa ito sa dahilan kung bakit magkasagutan at mag-away talaga kami ng amo kong babae, at ito din ang dahilan kung bakit nagustuhan nila ako dito. Marami na naman mag-judge sa akin ito kung bakit sasagot-sagot ako sa amo kong babae, bakit hindi ko na lang siya pagbigyan sa kanyang gusto. May kasamahan kami sa simbahan na pamangkin na din ang turing ng mga amo ko sa kanila, at inimbita nila kami last week pa sa birthday party ng kanilang anak. Actually, palagi na kaming pumunta sa bahay nila. Palagi na din kaming pumupunta sa mga birthday party ng kanilang mga anak. At iyon nga, kahapon nag-day off yung amo kong babae dahil kinagabihan papunta kami ng birthday party. Kahapon, pagkatapos namin nagtanghalian, naghugas ako ng plato. Si Jenny at si Madam naman busy nagkuha sa kanilang mga damit. At si Jenny din yung pumili ng damit ng amo kong babae at saka sa amo kong lalaki. Pagkatapos ko naghugas ng plato, umupo ako dahil sobrang sakit ng tuhod ko. Dahil grabe talaga yung tuhod ko. Parang maiihi talaga ako sa sobrang sakit kahapon. Hindi ko alam. Siguro dahil nung Biyernes ng gabi, pagkatapos namin nagsimba ay pumunta pa kami ng beach, naglakad-lakad, kaya ayun, sobrang sakit talaga ng tuhod ko, day. At yun, kahapon nakatunog na yung amo kong babae na wala talaga ako sa mood pupunta ba kasi masakit yung tuhod ko, pero gusto talaga niya na pupunta ako. Sabi niya, Joby, mamaya maglagay ka ng suporta sa tuhod mo para hindi yan sasakit. Sabi ko sa kanya na hindi ako sasama dahil masakit talaga yung tuhod ko. Sagot niya, minsan lang to may mag-invite sa atin ng birthday party, hindi ka pa sasama, at maganda yung lugar, hindi ka naman namin dadalhin kapag nasa bulok-bulok tayo na lugar, at pupunta lang tayo doon, uupo, kakain, tapos uuwi, yun lang. Pero napamili talaga ako na hindi sasama dahil yung restaurant na pupuntahan namin nasa 3rd floor ng mall. Sobrang laki ng mall. Syempre sa parking area, maglakad ka pa, tapos paakyat ka pa. At wala talaga ako sa mood na pupunta. So, ayun, sabi na lang ng amo kong babae na, sige, kung hindi ka sasama ngayon, kahit saan kami magpunta, hindi ka na sasama ha, dito ka na lang sa bahay. Sobrang tamad na babae, gusto ka naming dalhin doon dahil hotel man yun, maganda yung lugar para ma-refresh yung utak mo, hindi yung dito ka lang sa bahay, cellphone, makaupo. At anong klaseng buhay meron ka, sobrang boring, ayaw mong lumabas-labas. Ganyan palagi yung sasabihin ng amo kong babae sa akin kapag meron kaming pupuntahan, meron silang bibisitahin na bahay, tapos magsabi bitaw ako na hindi ako sasama. Ganyan palagi yung sasabihin niya, sige, kung hindi ka sasama ngayon, sa susunod kung saan kami pupunta, mag-mall kami, basta kung saan sila pupunta, hindi daw ako sasama. Pagkatapos namin nag-usap ng amo kong babae, natulog siya dito sa sofa. Ako din naman natulog sa sofa doon sa kwarto namin ng alaga ko. Fast forward, pagkatapos na nila nagbihis, tapos yung alaga ko, sabi niya, Joby, plansyahin mo yung buhok ko. Sabi ko, magpaalam ka muna sa mama mo, baka mapagalitan na naman ako, bakit minalansya ko yung buhok mo. Okay lang man daw, sabi ng amo kong babae. So ayun, nung paalis na sila, yung amo kong lalaki, sinabihan niya ako na maglagay daw ako ng ice sa tuhod ko, mag-inom ako ng gamot ko para mawala yung sakit. Pero yung amo kong babae, hindi niya ako kinausap. Fast forward, nung nakauwi na sila, sobrang laki ng ngiti ng amo kong babae. Sabi niya, Joby, marami naghanap sa iyo doon. Pati alaga ko, sabi niya, Joby, hinanap ka ng pastor natin. Sabi niya, nasaan na yung vlogger natin? So ayun, akala ko nagalit talaga yung amo kong babae sa akin. Buti na lang pag uwi nila, okay na yung mood niya. Late na sila nakauwi at sinabi na lang niya sa akin na bago siya matulog ay injectionan daw niya ako ng vitamin D. Yung amo ko lalaki nag-inject sa kanya at siya naman yung nag-inject sa akin. So ayun, palagi ako mapagsabihan, palagi kami magkasagutan ng amo ko babae kapag hindi ako sasama sa kanila. At the same time, yan yung nagustuhan nila sa akin dahil hindi ako nagde-day off, hindi daw ako lakwatsira. So yan lang. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.